pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 00 dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. The loving men for country's sake
strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. To become a bona fide member, you need to pass through the 5 I's. First I, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second I, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club. Third I, indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth I, incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last I, induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. Good afternoon, mga kapatid.
ayos muna natin ito ating so yan. Good afternoon mga brothers natin sa OGP. So before we start, hintayin muna natin yung ating mga viewers right now. Yan. So hintayin natin yung ating mga matitikas na kapatid ng One Gun Pilipinas. So yan. So, good afternoon guys. This is your admin AJ. So, meron lang tayo mga kailangan i-clarify sa inyo mga kapatid at mga instructions no, mula sa ating national leadership na kailangan yung malaman at para may update ko kayo no, mga kapatid. So, isang mapagpalang Huwebes ng umaga, no? February 27, 2025. So, ayan. PRJ, ayan. Lanay Lasugbo. Ang ating OGP Batangas, nanunood, yan. PRJ. Yan, okay. Lanay Lasugbo. So, ayan, patay natin, baka magka-feedback. So, okay. So, ayan, good afternoon, good afternoon. Hello, anak. Halika, kiss kay Papa. Mating na yung aking bunso. Umusta? Hindi sumakit ang tiyan mo? Kunti lang. Ha? Sumakit? Kunti. Sumakit ng kaunti? Opo. Bilisan mo, anak, yung kapatid mo. Bilisan mo. Good afternoon. Yes. Huwag mo ingay dyan at si Ashlyn tulog, anak. Bilisan mo muna. Nasaan na yung suot niya? Bilisan mo, anak, yung kapatid mo. Magandang araw, tol. Pugupit tayo, yes. Bagong gupit, pagupit na tayo. So, pakishare niyo po yung ating live sa ating okay. Sa ating GCs. Ayan. Good afternoon po sa inyo. So, before tayo mag-start, may mga viewers na naman tayo. Ha? Ihi mo? Maupay? Marami kang ininom na tubig? Very good. Bisan mo muna. Baka tulog si Ashley na, anak. So, yan na. Okay. Meron lang tayo ika-clarify, which is may account, no? May mga several accounts that using our OGP logo. And yung picture ko, no? Ginamit ko at nakikipag-transact ng kung ano-ano, no? Alam nyo, ginagawa nila ito upang discredit tayo na gumagawa tayo ng mga hindi kaaya-ayang transaksyon sa social media, lalo-lalo na particular sa mga transaksyon ng baril. Kasi nga, yung ino-offer niya, yung mga kakaiba, no? Mga kapatid, no? Maraming members natin na pinipm niyan. At yun, no? Hinihinga ng pera at kung ano-ano pa mga transaksyon tungkol sa baril. So, mga kapatid, di po tayo nagtatransact, no? Ang admin AJ, no? Ang papel lang po ng One Gun Pilipinas ay ilapit kayo sa mga legitimate firearm distributor. Huwag po kayong tumangkilik ng mga tao-tao lamang, mga kapatid, no? Pera na lang kung talagang kilala nyo, no? Ahente at kilala ninyo. Pero yung gagamitin po yung mga pictures, at yung lalo na yung picture ko, nung piniem ko po mga kapatid, no? Ang gusto pang palabasing naratibo, mga kapatid, bakit naman daw sinawag siyang scammer? Sundalo daw po siya, no? Biya sundalo daw siya, no? Hindi po tayo naniniwala doon, no? Kasi mga naratibo po ng mga kritiko natin, masasama po ang mga law enforcer natin. Huwag naman hong ganun. Pangit po, no? Nagpapakilala daw po itong sundalo at nagpa-process ng kung ano-ano, no? Lalong-lalo. Kata na. Lalong-lalo na pagtungkol sa baril, no? Huwag mo kayong basta-basta. Marami tayong mga
mga members na PNM nitong taong ito. At paki-mass report nyo na lang po at gagawa talaga sila ng paraan upang sirain ang ating liderato, no, mga kapatid. Alam niyo naman, taliwas sa ating advokasya yung mga ganyang klase ng gawain, no. Kaya ginagawa nilang naratibo ngayon, gagamit ng profile picture natin, OGP, may pan-transaction, syempre magtitiwala yung tao, no? Mahirap po yan, nagagamit po yung ating grupo. Ito po ay wala naman hong ibang gagawa nito, kundi yung mga tao lamang na ayaw sa atin. Ngunit, nakakalungkot, no? Wag naman hong ganyan, no? At ito, nung piniem ko nga po, parang siya pa ang agrabyado, no? Kapatid, Eric Bon, Sorsogon family, yes. Mapagpalang araw, Sulo, Eco, Romeo, Oscar. Sir Maverick po from Bicol, yes. So, yun po yung no? Yun po yung naratibo ng taong ito, no? Bakit naman daw siya tinawag na scammer at sundalo daw naman po siya. Paano tayo maniniwala doon, no? Nagtatago sa fake account, mga kapatid, at patuloy na sinisira yung imahe ng OGP. Wag naman po, no, mga kapatid. At hindi mo maniniwala sa inyong tao. Kung ginagawa ko lang ito, upang aware kayo, mga kapatid. Aware kayo. Pwede nyo naman kaming direktang i-message, mga kapatid, no? At hindi na rin magtatagal, no, mga kapatid. May mga plans na tayo at mamaya, I will call the attention of the chapter leaders, no, lahat ng mga chapter leaders natin, ko attentions nyo kasi may kailangan tayong meeting at kailangan na para sa ating ROM, yung ating registry of official members, no. Kailangan na natin, no, lalong-lalo na sa ating rehistro. No? May meeting na tayo with our senior advisors in One Gun Pilipinas, yung mga key officers natin from national, kasama ang ating training director in plans and program. So, kala kasi nila hindi natin tototohanin ito, no? At yun po, mga kapatid, no, tuloy-tuloy po tayo at ito nga, no, nagpapasalamat tayo sa mga taong gustong tumulong, lalong-lalo na yung mga members natin, no. Boss Yongbe, Juan Miguel, nanonood po sila. Magandang tanghali po. So, yun po, mga kapatid, no, kasi dito sa ating official membership page is may mga hindi pa ako na-evaluate, mga around 200 pa, pero iniisa-isa ko na. So ngayon, mamaya, hindi ko kasi pwedeng i-address sa live natin. I-PM ko na lang isa-isa yung mga leaders natin at sa group chat ng One Gun Pilipinas leaders. May kailangan tayong gawin, administrative, para po makumpleto na natin, no, mga kapatid. At ito, no, nais ko lang ibalita sa inyo na maganda po ang feedback, no, lalong-lalo na ng ating gobyerno, ng ating government na nare-recognize yung ating mga ginagawa upang mas mailapit yung ating mga tropa, ating mga members sa ating mga tropa. Actually, ito kasing first tactical summit ng Kalinga, mga kapatid, is marami nagtatanong sa akin kung meron tayong civilian version. Meron po, nagkataon lang po kasi, mga kapatid, na na gun ban, no? So, hindi tayo pwede mag-invite ng mga civilian counterparts natin na marami. Kasi nga naman, yung ating resources at mga baril ng Philippine Army at Philippine National Police na pinagamit, kakaunti. At ito pong program of instruction na ito ay para sa mga law enforcers. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid, no? Susunod na summit, may pinaplano na tayo, no? At hindi ko na sasabihin yung date, malapit na. Malalaman nyo na lang sa mga leaders natin. Meron din tayong tactical summit, yung TRAED version natin ng tactical summit. Meron po tayo diyang rescue training, first aid, no? At marami pang iba na pwede nating idagdag sa ating kaalaman, no? Particular sa ating training and education program, mga kapatid. So, hindi pa rin mawawala yung firing proficiency, pistol proficiency, mga kapatid. At may mga willing na mga firing ranges na mga partners natin na magpahiram ng mga rifles nila kasi may mga in-house rifles sila para ma-try din ng ating mga members, no, yung rifle, no. Although wala namang yung mga individual natin, wala namang rifle at hindi naman nakakapagdala. So yung mga partner ranges natin, they're willing to help us. And then sa susunod kasi, yung ating tactical summit na gaganapin is halo na yan, LIA and tayo na, no. And particular, hinihintay lang natin yung mga reservists natin.
Oh, yung mga ayan, ang kagandahan yung mga reservists natin is they are authorized, no? No? At madali nang i-coordinate kasi alam niyo naman yung ating reservist program is intense, no? Talagang hindi naman mandatory pero karamihan po sa mga member natin itong kagandahan is tumutugon, no, sa tawag ng tungkulin upang silbi sa ating bayan. At ito po napakalaking factor kung tayo ay reservist, mga kapatid, no? Kasi itong mga klaseng training na ito, tactical trainings na ito, at kagaya po nga ng sabi ng ating Kuya Nick Echeverria ng AFP Region, no? Ayaw po ng diskriminasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga reservist at mga regular forces, no? Pantay-pantay po ang training, mga kapatid, no? Kung matatandaan nyo, ang ating Ranger G, no? Mateo Gudicelli, nakapag-undergo po yan ng SROC, mga kapatid. He is a reservist, no? Bakit hindi? Pero yon yung ganong training is masyadong mahirap na para sa atin. Pero BCMT, ito mga klase ng rifle proficiency, no? Pwede tayong mag-ano niyan, no? Pwede tayong mag-training in partnership of the RESCOM Philippine Army at kung ano-ano pang army units na pwedeng tumulong sa atin, no? Upang ma-enhance yung ating mga skill, no? Lang particular sa ating mga reservists, mga kapatid. Yun po napakaganda pag reservist tayo. Yung mga nakikita nating aksyon na ginagawa ng ating mga LIA, pwede nating ma-experience, no? Upang matrain tayo at alam niyo naman, mga kapatid, yung mga law enforcers natin, they are trained, no, mga kapatid, no? Alam niyo, mga kapatid, kasi iba po kasi yung military persona, iba po yung civilian persona na tinatawag, no? At nakakalungkot, no, sa malawak na mundo ng social media, marami pa rin talagang mga tinatawag na warrior sa keyboard, mga kapatid, no? Pero ang laki po ng respeto natin sa ating mga servicemen, no? Mula po sa mga reservists natin, mula po sa mga CAFGO natin, hanggang sa ating mga regular forces, PNP, at kung ano-ano pang sangay ng gobyerno sa law enforcers, no? Sa law enforcement, malaki po ang respeto at pagtingin, no? At pagtingalan ng One Gun Pilipinas sa inyo, no? Bagamat sinasabi ng mga ibang kritiko na may mga ganito, may mga ganyan, iilan lang naman po sila, mga kapatid, no? O, 'di ba, mga kapatid? Sa isang organisasyon, hindi po perpekto na lahat ay maayos. Meron minsan na naliligaw ng landas. Sabi nga sa term namin noon sa military is, sabi nga good men but bad attitude, mga kapatid, no? So, meron talagang ganon. Pero wag po natin lahatin kasi ang mga kawal po natin, mga pulis natin, mga sundalo natin, mga BGMP, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, no? At kung ano-ano pang sakay ng LIA, NBI, PIDEA, nagbubuwis po sila ng buhay, mga kapatid, no? Oh. Hanggang po sa mga traffic enforcer natin, security guard, no? Sila po yung mga serbisyong nagbubuwis ng buhay. Nilalagay po nila sa alanganin ng kanilang buhay upang pangalagaan ang seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Wag po naman natin silang no, mga kapatid, na ganyan. Kagaya nito nga, itong kinukwento kong fake account na ito. Nung pini-im ko po, parang siya pa ang agrabyado, no? Bakit naman po, sabi niya, bakit naman akong tinawag na scammer? Sundalo naman ako. Sino man naman maniniwala dyan? Gumawa ka ng fake account, ginamit mo yung mga picture ko at logo namin sa OGP, at sasabihin mo sundalo ka, nakikipag-transact ka ng mga illegal at hindi ka aya-ayang transaksyon sa social media, particular sa baril. Hindi po natin tinotolerate yan, mga kapatid. Kaya po, itong mga partners natin, nandyan ang Reloader Firearms, nandyan ang Lock and Load Philippines, nandyan ang Arms Corps, no? Nandyan ang The Gun Store, at kung ano-ano pang mga partners natin na legal na nagpa-process ng mga papel na yan. Diyan po kayo lumapit, no? Ganyan po, mga kapatid, no? Sa Haribon Guns, no? Kanyo naman. Pero kung kilala nyo, at kilala nyo namang naglalakad or ahente siya, kasi meron pong ganyan sa field, no? Nag-aahente ng, ng firearm. Meron pong ganyan. Meron pong ganyan. Pero, mga kaibigan lang, nagre-refer, ibig sabihin, referral. Meron naman yan, kung kilala ninyo. Pero yung mga ganitong fake account at kagagawa lang, clearly pong no? Blatant attack sa atin, sa grupo, no? Dinidiscredit nila, no? Makikita nila, OGP, pag na-scam yan, magre-reklamo. Talo tayong lahat. So, mas maganda yan. I-ano nyo po yan. I-mass report ninyo, no? At ito po yung mga kasira sa grupo. Mahirap po yan, mga kapatid. At na-call yung attention ko, no? At iba't ibang mga
gun groups ng sinalihan. Actually, sa OGP, nag-attempt, no? At hindi naman siya lulusot. At sana naman, yung mga gumagawa nito, wag naman, no? At sasabihin nyo, sundalo kayo. Alam nyo, mga kapatid, hindi nyo po kilala ang gobyerno kung ano pong capable, no? Capability upang matrack kayo. Kung kaming mga sibilyan, hindi natin kayang gawin yun, ang gobyerno po kayang gawin yan. Mag-isip-isip po kayo, no, mga kapatid. Lahat po ng teknolohiya, no, particular ang NBI at PNP Cybercrime, kasama ang ating NTC at DICT, mag-isip-isip po kayo. Baka hindi nyo alam, tinatrack down na kayo ng gobyerno. Mahirap po yan, no? Lalo na kung i-name drop nyo, sundalo ka, mahirap po yan. Ito yung mga challenge ko lang sa inyo. Di ba? Wag naman po, no? Kasi ang grupo po namin ay gumagawa po ng mabuti at maayos sa aming kapwa, no? Kaya ang challenge ko sa inyo ay gumawa rin ho kayo ng mabuti para upang lahat po ay makinabang, lahat po ay makinabang ng maayos at mabuting gawain, mga kapatid. Ito pong ginagawa namin sa One Gun Pilipinas, hindi po ito pagpapasikat, mga kapatid, ito po ay pagtulong. Advokasya po ang hinaharap natin sa tao, ang binibigay natin sa mga member natin. Ito, disclaimer lang, mga member namin sa One Gun Pilipinas. So, yung gumawa ng account, nag-post ng post sa ibang group. So, ikino-consider na sinasabi, Admin AJ, member ba natin to? No? Mahirap, no? Kaya nga po nagsasala tayo, mga kapatid. At tandaan nyo, lahat ng mga ganitong gawain, mga unauthorized account, unauthorized na gamit ng mga picture ni Admin AJ at kung ano-ano pa, hindi po yan, hindi po yan saklaw at wala po sa One Gun Pilipinas yan, mga kapatid. Wala po tayong pinayagan, wala po tayong ginawang account. No? Ang account po ng Admin AJ, ito lang, itong Asher Maginang at AJ Maginang lang po. Ito po yung verified account ko, yung ginagamit ko. Bakit po ako nagpa-verify? Upang dito po kayo laging magtatanong. Pasensya na ho, kasi minsan may mga members tayo napakatagal kong basahin. Sarami po ng mga message request. Sa kayo po message request kay kulang-kulang 300 po. Iniisa-isa ko po ito. No? Mag-isa lang po akong gumagawa nito. Kaya minsan nagugulat sila, 1 week na nag-PM sa ako lang po. I'm sorry po, I'm sorry. No? I'm sorry po, no? Sa mga late ko na pong nasasagot. Pero ganun pa man, pinipilit pa po ng Admin AJ na gawan po kayo na para, kung ano po, kung maaari, lalo na sa mga under ng mga chapter leaders natin. Magsabi po kayo sa chapter leader natin at si chapter leader po tatawag sa akin o mag-PPM sa akin, Admin AJ, may concern po yung member natin o patawagin o ako tatawag sa member natin. So gusto ko lang ipaalam sa inyo ito, let's make it clear, mga kapatid. No? Baka ko kasi may naloko ito o ganito. O baka mamay may lumitaw. Naloko ko nito, Gismil, OGP ito. Hindi malabong mangyari, no? Kasi gagawin po lahat ng mga naninira sa atin, yung mga ganyang paraan. Kunyari, magsisend ako sa iyo ng 10,000, ha? Ibabalik mo. Pwede po yun, mga kapatid. Gawaing ano po yan? Gawaing mandaraya at mandarambong upang siraan ng isang grupo. Gagawa ng faking complainant. Hindi po malabo yan. Susunod na po yan. Naloko ko nito. Paano to? Pananagutan nyo to. Logo nyo to. Ay, sinasabi ko sa inyo. One Gun Pilipinas, denied, no? Dinay namin yung lahat ng mga ganyan, no? At wala pong katuturan na panluloko sa kapwa, no? Pagbaba ng moral ng mga members namin na may mga gumagawa ng ganyan. Huwag nyo na ho kaming i-challenge kasi alam po ng mga members namin kung sino po yung mga leaders, alam po ng mga members namin kung ano pong ginagawa namin sa grupo at hindi namin tinotolerate ito. Ay, hello, sir. Ay, hindi ba pera na ako? 338. May nag-Gcash ka, pwede ka bang isang, naka-live kasi ako, wait. Lang po mga kapatid Okay, mga kapatid, no? So, ganun po. Waiting ako makapasok sa Cavite chapter. Okay, sir, may process po tayo ng pagpasok dyan. So, mga kapatid, no? In lang po, no? We completely denied yung mga ganyang pasulat mo yung Gcash. Saka yung amount, kuya, thank you. Ayan. So, lahat po ng mga ganyang gawain, no? Kaya nga po tayo may mga partners, no? Sila pong lapitan natin, mga kapatid. Sila po yung mga lehitimong
nagpo-proseso, lehitimong nagbebenta ng baril, mga kapatid. Pero yung ganyan na po, gagamitin na yung logo natin, national pa, gagamitin pa yung picture ko, ano po ito, no? Malisyoso at ano po, wag po ninyong ikikater at wag po ninyong tatangkilikin, lalong-lalo so. At alam to ito, ano ko lang, stern warning ko lang po sa mga gustong gumawa ng mga ganito upang manira ng isang organisasyon. Alam po ng mga member namin kung anong tinuturo namin dito. No? Alam po ng mga members namin sa One Gun Pilipinas na ang ginagawa po namin ay matuwid. No? Wag na po kayo mag-attend pati. Never po namin ginawa sa OGP yan at wala pong kakagat niya. No? At sa mga nananawagan din ako, sa mga members natin, nako, wag ho kayo. No? Wag niyo pong sisihin ng Admin AJ. No? Nasasabihin niyo, Admin AJ, kala ko ikaw. No? Sinabi ko na, nag-announce na ako kagabi, nag-announce na ako ngayon. No? Huwag po natin i-cater kasi ito po ay malinaw na paninira ng ating ng imahe ng ating grupo. Sasabihin nila, kayo yung mga illegal, kayo yung mga illegalista ng gun community. Hindi po kami ganun. Kasi kung sino-sino pang pinipm, may pinipm pa po na na non-appearance LTOP daw, mga ganun, no? Marami pong message sa akin, no? Mahirap lang po magpo-post ng mga private messages nung walang pahintulot, mga kapatid, no? Biro nyo yun. No? Yung kay Brother Unda, Assalamualaikum bro, i-comment niya na sa akin, tsaka ako pinirepost. Kasi nga, isang ebidensya na binababoy po yung ating grupo. Pangit po yun, mga kapatid. Bilang leader ninyo, gampanin ko po na protektahan lahat ng ating mga nasimulan. No? Hindi po pwede ditong bait-baitan lagi, mga kapatid. Kailangan natin protektahan yung ating organisasyon, kailangan nating ipaglaban kung ano yung ating sinimulan at advokasya. So, tas tutunawin lang ng mga ganitong klaseng mga gawain, mahirap po yan. At hindi po sila magpo-prosper, mga kapatid. No? Ito po, sinasabi ko sa inyo bilang pagklaro o bilang pagliliwanag sa inyo upang hindi po maligaw ng landas. Alam niyo naman ginagawa natin itong gunner stock natin upang gabayan ang ating mga members, no? Mga members sa One Gun Pilipinas. Yan, mga members natin sa One Gun Pilipinas. Lagi nating tatandaan na nasa mabuti lang po tayo at kung ano po yung nararapat na guidance upang ibigay sa ating mga members. No? At nagpapasalamat din ako sa ating mahal na gobyerno, na lalo-lalo na po PTB Cordillera. No? Maraming salamat po sa inyong pagtampok ng aming unang First Kalinga Tactical Summit. No? At yung mga kasama po dito, mga kapatid. Papasalamat tayo with the Philippine Army and the Philippine National Police. Maraming salamat po. At hindi lang po ito ang una at huli. No? Marami pa tayong gagawin ito. Makikipag-partners tayo. Sabi nga ng ating training director, sinisigurado lang natin na naka-align ang One Gun Pilipinas. Kung ano ang kung ano ang batas, no? Umiiral, naka-align po ang One Gun Pilipinas. Mga kapatid. No? Sa atin, mga kapatid, bilang mga responsible gun owner ay dapat isa sa pinangangalagaan natin yung paggalang natin sa batas. Bagamat sabi ng iba, ganito ganyan, batas po 'yan, mga kapatid. No? Batas. No? Sundin po natin ang batas, no? At laging manalangin, mga kapatid, no? At tayo magkaisa, no, sa One Gun Pilipinas upang mas mas ma-enhance natin yung pag-educate, pag-train, pagbigay ng gabay, no? Alam niyo naman dito, lahat ng aspeto ng buhay, no? Mula spiritual, physical, mental, binibigyan natin ng guidance. No? Magandang tanghali po, Admin Corexman. So, ayun, mga kapatid, paalala ko lang sa inyo, no? Dinideny namin at hindi namin pinapayagan o tinotolerate yung mga account, no, na lalong-lalo na fake account, gagamitin yung mga pictures namin, no, pictures ko, na may tropa, no, tas national logo ng One Gun Pilipinas, at ang ginagawa ay manira at magtransaksyon ng
na mga hindi kaaya-aya no, sa social media, lalong-lalo na po sa baril. Wala po tayong pinapayagan ganyan, hindi po natin member yan, wala po tayong member na ganyan. John Michael, wala po. Ito po ang masaklap mga kapatid, no? Kaya po sinabing clear na paninira ito dahil nung piniem ko po yung account, siya pa po ang agrabyado, no? Ba't mo sinabing scammer? Sundalo naman ako. Di ba nagpapakilalang sundalo, hindi po natakot sa batas. No? Alam niyo po, hindi lang po member ng One Gun Pilipinas ang nanonood sa atin. May mga nanonood pong taga-gobyerno, mag-isip-isip po kayo. No? Baka mamaya sa panahong yan, tinatrack down na kayo ng ano, no? Ng mga kinauukulan, no? At yun, paulit-ulit sinasabi, sundalo ko, video call tayo. Ganon, mga kapatid, no? Sundalo daw siya, no? May mga sundalo bang nagtatransaksyon ng ganyan, no? Mga kapatid? Huwag mo tayo maniwala at laking paninira po ito pagsira po sa grupo. Alam niyo naman po ang advokasya natin. Kaya po tayo may mga partners, so ulitin ko, upang doon tayo bumili ng baril, doon tayo mag-transact ng lisensya, nandyan po ang OSS, nandyan ang mga legitimate mga gun stores natin, gun store partners natin. Diyan po kayo bumili. Diyan po kayo mag-transact. Yung pong legitimate, mga kapatid. Pero yung mga ganito, alam nyo, no, gumawa ng account, hindi rin paninira, mga kapatid. At nagpapasalamat tayo, mga kapatid, sa mga member natin na pagtugon ng kahilingan na maging mapagmatsyag, no? Ibig sabihin, maging vigilant sa lahat ng oras sa mga ganitong gawain. Kaya, pagkatapos doon, si Admin Corexman, kinol yung attention ko, yung isang member natin, kinol din yung attention ko. So ngayon, mga kapatid, i-request ko lang sa inyo, pag mag-PPM po kayo, direct na lang po dito sa main account ko. Kasi marami pong nag-PPM doon sa AJ Maghinang. That was my backup account. So wag po doon. Dito kayo dumirekta sa Asher Maghinang. Dito po kayo sa verified account ko mag-chat, no, mga kapatid. Hindi naman kaya, dumaan kayo sa protocol natin, daan kayo sa chapter leader ninyo. Si chapter leader ang magre-relay sa akin kung ano yung magiging problema, kung ano yung mga kailangan nating aksyonan, mga kapatid. Kasi ano na po ito, pure na laban po ito natin sa OGP. Marami pa pong ganyan, no? Ito nga, pinunahan ko na kayo. Sa susunod yan, magugulat ka. May gumawa ng account, ginamit yung picture natin, biglang may kunyaring ano yan, victim. May magpe-play victim dyan. Oh, pinadalan ko ng 10,000, member nyo daw. Meron nang lalabas ng ganyan. Oh, 20,000. Oh, gagawin nila yan. Pupasiraan tayo, pero ibabalik lang yan. Huwag maglalagay lang ng Gcash yan, tatakpan-takpan. Oh, na ano ko, ikaw to, AJ. Oh, wala na, patay. Ito, OGP member to. Oh, tingnan nyo, OGP member. Nagtatransyon, ano. Kaya alam nyo nangyari sa ano? Sa unang Tacloban chapter yan. Sarami ng report na ganyan, oh. Natunaw sila dahil sa paglalakad ng non-appearance LTOP. Para alam nyo lang, mga kapatid, oh, di ba? Tinunaw natin kasi hindi pwede, mga kapatid, no? So, ayan. Accept natin ang ating admin correction. Ayan, magandang tanghali, Tol. Magandang tanghali, mga kapatid, no? Wala kang camera, bro. Tol? Wala kang camera. Meron. Hindi kita na... Tol, meron. Yan, meron na. Magandang tanghali, mga kapatid, no? Ganito, at alam nyo, maraming salamat pala, Jay, no? Kasi press, dahil may mga kasama tayo na yung ating kahilingan na maging mapagmatyag, no? Oo. Nakakalungkot lang kasi nga, at katulad niyan, oh, nagtatransact, tapos ginagamit yung logo, ginagamit yung picture. Hindi naman na yan bago sa atin, Jay, no? Kasi ever since naman, no? Meron pa dyan, ano, at pagbebenta ng mga items, nakarating pa nga ng Lazada, Tol, no? So, we are expecting that to happen naman, oo. Pero, ito nga, dahil itong mga member natin, dahil they're very, vigilant, at nagre-report po yan at from time to time, no? Dito po sa OGP, mga kapatid, paulit-ulit naman na, noon pang araw, sinasabi naman namin ni AJ na kapag may mga ganyan po, i-report nyo sa amin. Actually, Jay, maalala mo noong 2023, di ba, yung mga peking optics, naalala mo, may kwento tayo niyan, Tol, di ba? Tapos yes, may naloko pa sa GCash na yung Kimber, no? Na baril, nag-down ng 20,000 pesos online, mga kapatid. Tignan nyo ito, ha? Yung tao,
Pero the good thing is hindi to OGP, pero ang muntik ang mabiktima, dalawang member natin. Tapos may nabiktima naman na hindi natin member, pero nag-PM pa rin sa atin, Jay, no? Akala ko nga member natin. Oo. Pero ngayon member na natin yung tao. Nag-down yung tol sa GCash ng 20,000. Yung Kimber ay market price ang halaga ay medyo malaki, no? Kulang-kulang 100 ang halaga ng baril, no? Pero ito ngayon, yung tao na ito, ano daw, reason for selling ay pupunta na sa abroad, tol, di ba? So, mura to, no? 40 mil ata ang usapan nila. Nag-down ng 20,000. After mag-down ng 20,000, tol, hindi na may PM. Black na siya, tol, no? Pero nakapagpadala na ng pera. So, ang dami pong insidente niyan dito sa atin sa OGP, no? Basta ang ginawa natin, Jay, no, nag-live tayo, nag-warning tayo sa mga online transaction. Mga kapatid, ganito po, kaya po natin tayo nag-vlog sa mga gun store, no, yung ating mga dealership, para ma-encourage po kayo na yung mga online transaction ay maiwasan po ninyo, no? Like for instance, last week lang, meron tayong member na tumawag na nagpalakad ng kanyang upgrade ng LTAP toll. Nagpalakad. Ito naman, upgrade toll, no? From type 1 to type 3. So, ang katransaksyon naman niya, nagpakilala na na dating OGP. Oo, ganon-ganon. Dating OGP naman ang pakilala. So, sabi niya, sir, matagal na akong at ganito-ganito, marami daw, maraming kakilala sa krami, ganon. Pinakikitaan pa tol ng mga LTAP tol, eh. May mga screenshot pa ng LTAP na nilakad daw niya, ganon-ganon. So, naniwala itong tao ngayon. So, nangyari, nung nagbigay ng pera, same thing, hindi na rin makontak, mga kapatid, no? So, what do we mean? Minsan po, hindi na lang namin sinishare sa inyo. Pero this time, iba po ito. Dahil ito ay si AJ na. At saka yung national logo natin. Siyempre, OGP na po yan, no? Mga kapatid, sa totoo lang, prangkahin namin kayo. Ang concern lang natin, yung mga member natin. Diba? Kasi hindi naman natin, we cannot protect the entire gun community. Malaki yan, Jay. Hindi natin kaya yan. No? So, ito, ang unang priority natin, i-protect yung member. Kung kayo po ay nakikinig naman dito at nagpapagabay kayo, hindi po siguro kayo maloloko, no? At yun na nga po, lagi po kayong mag-PPM sa amin. Si AJ naman at saka ako. Pwede po kayo mag-verify or kung malapit kayo kay Sir Gibran, kay Sir Al Mustafa, pwede rin naman doon. 3 kami rito pwede yung PPM. Kasi nag-uusap-usap naman po kami pag may ganyan. At we're making contingencies po para maiwasan yung ganyan, no? So when we say contingencies, ibig sabihin gumagawa po kami ng mga pamamaraan para hindi po kayo maloloko, no? At tuloy-tuloy po natin na maging po tayo, yung connection, yung communication with each other, no? Ito po yung paraan namin dito sa pagla-live para po yung komunikasyon natin tuloy-tuloy, hindi po ito mapuputol. So yung may mga masasamang gustong gawin, hindi po nila magagawa yung gagawin nila kasi nga po, nag-uusap-usap tayo, mga kapatid, no? Hindi po namin kayo kayang protektahan kung hindi po kayo magsasabi sa amin. Hindi namin alam ang gagawin, mga kapatid, no? Marami pa yung gagawin, Jay. Totoo yung sinasabi mo na yan. Alam naman na natin yan. So, to destroy the to destroy the group. Unahan ko na para hindi na sila maligaw. Ganyan talaga gagawin. Opo. Kasi wala nga pong pakundangan yung mga atake sa atin. Yan pa kaya, no? They will think of things, no? Mag-i-innovate yan, mag-iisip ng ibang paraan yan para talagang totally mapadapa tayo, masira yung credibility ng grupo, no? Kaya nga mapapansin nyo, tinitira mga leaders, Para, siyempre, pag tinira mo ang leaders, that is the time na pwedeng mapabagsak mo yung grupo kasi yung leaders nang inaatake ninyo, di ba? So, maraming pamamaraan para to destroy a group, no? Sabi nga nila to kill a sheep, no? There is 1,000 way, no? Hindi lang yan na binabaril mo sa malayo, pwede mong lasunin, pwede mong panain, di ba? Yes. Pero alam niyo po, kung tayo ay magiging mapagmatsyag, tayo ay vigilant, we could protect each other, we could protect the group, mga kapatid. Lalo po ngayon, at nakikita nyo yung massive yung ating effort. Tapos na yung ating tactical summit, nakaraos yan ng maayos. At
Even PTB, Cordillera, PTB Portol, kinilala yung ating effort, no? So, allegedly, hinayjack daw natin yung activity, hindi daw sa atin yun, no? Oo. Pero, alam nyo, mga kasama, ito na, no? Ito yung project na ito, to be originally, no? Para malaman ninyo, itong project na ginawa ni Sir Eren, ito po yung project sang Big Kiss natin, no? So, ito, i-discuss ko ng konti, Jay, no? Para maintindihan din nila. Yung project sang Big Kiss po kasi, that is collaboration na ang ating mga LEA, military, and civilian, no? In preparation to our individual skill development towards, ano po yan, territorial defense natin. Opo. Kaya nga po tayo nagre-recruit ng reservists, kaya patuloy pa rin yung ating mga training natin sa civilian. Para po yan, sa ating, at sa, patriotismo yan, Jay, no? Opo. Oo. Ang national defense, ang territorial defense ay hindi lang yan nakaatang sa ating mga military at law enforcement. Kasama po tayong yung mga civilian or ordinary Filipino citizen, no, to defend our country and our territory, no. So that is why we are inviting nga ang mga member natin sa reservist program, no. So meaning siguro Saturday or magla-live tayong tatlo, Jay, para ilalatag na natin yung mga programs, no? Jay, napag-usapan naman namin ni Sir ni Sir Gibran. O yan, yung project sang Big Kiss natin, no? So may mga programa tayo ay actually sabi ko nga kay Sir Gibran, it's high time, no? It's high time para ilatag natin yung talagang mga programa natin kasi ang dami nating programa, Jay, no? Oh, marami tayong programa pero para makita na ninyo yung overview. Magla-live kami tatlo nila Sir Gibran, nito ni President AJ para maintindihan niyo po kung saan pa talaga papunta tong One Gun Pilipinas, no? At sabi nga ni Pastor Mark Okoy, di ba? Sabi niya one-stop shop yung OGP tol, no? Opo, totoo yan, no? Kasi nga po maraming programa na unti-unti naman na nating sinisimulan, mga kapatid. To continue, no, ulitin namin yung hijack daw na program ng OGP, yung First Kalinga Tactical Summit. It's not hijack, no? Ito ay effort ito ng ating training director, no? Opo, dahil ito ay part ng ating project sang Big Kiss. At uulitin ko, Jay, pala, no? At tuloy-tuloy yung mga nagtatanong na member kasi nga daw merong paputok na yung atin daw pag nagkaroon na daw ng pondo, uubusin lang daw natin sa military at LEA ang pondo, no? So, yung tactical summit po, hindi yan po sa LEA at military lang. Ngayon lang kasi gunban po, kaya yung mga civilian, hindi po natin yan naisama. Dahil ito po ay introductory pa lang. Ini-introduce pa lang namin, nilolaunch pa lang po itong tactical summit na to. It so happen po kasi, si Sir Eren kasi ay taga Kalinga. At doon po kami nag-testing the waters. Opo, ito po ay, pa lang ito, experimental po yung ginawa ng Sir Eren sa Kalinga, no? At siyempre, si Sir Eren, alam niya rin yung pangangailangan ng kanyang bayan, no? At ang kainaman nga po, pati local government doon, sinuportahan tayo, together with Mayor Darwin Estranero, pati yung ating, yung Kalinga Police Provincial Office, ni Colonel Mangiling, ang ating Sir Jimrick Obias, Colonel Obias ng 103rd, ang 5th Infantry Division. So, we have partners there, no? Pati yung local police, no? Andyan, yung mga businessman na tumulong para mangyari itong effort ng Sir Gibran, no? O, ito po ay isa po sa magiging copy-paste program natin, no? Sabi nga, copy-paste J, di ba? Opo, alam na natin kung paano natin paaandarin yung mga ganitong summit, no? At sinabi rin nga ng Sir Jonard Carlos ng ex-PNP na sana buong lahat ng probinsya magkaroon nitong tactical summit, no? At si Sir Gibran bilang training director, yun ang aim niya, eh. Yun talaga ang aim, no? At ako, tol, with due respect sa kay Sir Eren, no? Sabi ko nga sa kanya, natuldukan mo na lahat. Naipakita mo na yung iyong abilidad, yung capability mo as training director. So napakaganda nito, mga kapatid. Na tayo? Kompleto na tayo almost, no? Kompleto na tayo. We have that training and education. We have that project sang Big Kiss already initiated by our training director. At in place naman na ang presidente.
At ako po, ang inyong plans and program, patuloy naman po tayong nag-iisip para sa kapakanan po ng mga membro, no? At Jay, ito lang, ang ano lang natin sa mga member, ituloy lang po ninyo yung pagbabantay, no? At ako, nakikiusap mga kapatid, no? Nakikiusap po kami. Yan na nga po, pinag-uusapan naming tatlo. At pinagbibintangan po tayo doon sa mga, ano, no, yung mga troll account na nag-e-engage doon sa mga ibang grupo. We do not really encourage making, ano, no, troll account and engaging, no? Hindi po natin ginagawa yan ever since, no? Ayaw po natin ng ganyan kasi ang One Gun Pilipinas po, mga kapatid, hindi mo namin itinayo ito para makipagbardagulan, makipag-away sa social media. Kasi ang gusto po namin, magkaisa tayo. Kaya nga po sabi namin, dapat kung meron kayong grupo, gawin nyo rin yung mga programang ginagawa namin. Para maraming tao, Jay, ang makinabang. That is the sole purpose. Kapag tayo po, mga kapatid, sa OGP ay nakipag-away na, nakipagsagutan, nakipagmurahan. Kung nga, minumura na ako, tol, diba? May isang page, may in-screenshot ang member da doon. King ina mo diwata, di ba? Sabing gano'n, no? Oo, di ba? Pero alam nyo, hindi pa rin ako nagre-retaliate sa gano'n. Kasi kako, what's in it? Ano bang ginawa ko doon sa tao na yun para murahin niya ako, no? I don't know him personally. Hindi rin niya ako kilala ng personal. So, what's the heck? What the heck? Ba't naman ako mag-retaliate sa gano'n, di ba? So meaning mga kapatid, yung mga nang-aaway sa social media, they will destroy our focus. Mga kapatid, masisira po yung ating araw pag pinagpapansin natin ang mga yan. Oo. So hayaan lang po ninyo, ayun naman, nakikita na ninyo ang resulta ng trabaho natin sa OGP at tuloy-tuloy po ito, no? At again, yung pagiging mapagmatsyag, vigilant, sabi nga ni Admin AJ, yan po yung makakatulong sa atin para maingatan natin yung mga sarili natin at maingatan natin yung grupo. When I say maingatan yung mga sarili natin, maloko tayo ng mga scammer, no? Opo, tandaan nyo po yung mga pera ninyo ay hard-earned money, Jay, no? Hindi naman natin kinita ng madali yan. Tapos mawawala lang na parang bula, no? We have to be very, very careful. Ulitin ko, tama ang sabi ni Admin Press, AJ, no, na kaya po tayo nag-vlog, nagtumutulong sa mga gun store para doon po kayo pumunta. Hindi na po kayo matukso sa mga online, no? Yung mga online, katulad nito, ito, announce ko sa inyo, pag-opening ng Haribon, no? Guns Inaamo Corporation, yung gun store ng Sir Eren. O yan, mas hindi po kayo kakabahan yan kasi direktor natin yung may-ari, di ba? Direktor ng training natin yung may-ari, no? So, hindi po kayo para lokohin ng ating training director, no? So, meaning, yun po yung partnership natin. Kaya ayaw po namin na kayo po ay makikipag-transact doon sa nakilala lang ninyo sa online, nagpakilala lang na OGP, naniwala na kayo, di ba? Hindi po ganoon. Talagang gagamitin po yung pangalan natin kasi medyo, ano na tayo medyo maingay na yung pangalan ng OGP ngayon. Medyo kilala na po talaga tayo. Ako, I myself po, talagang kumbinsido na po ako na talagang kilala na tayo. Kasi nga po, when I go to different places, may bumabati na sa atin, no? May nagpapapicture na sa atin, kahit di nga natin member J, di ba? So, meaning, yan na po yung time na kailangan na po nating ingatan. Yung grupo, ingatan natin ang sarili natin, no? At Parang naputol yata ang ating admin Corix, no? Sa internet po yata, mga kapatid. So yan mga kapatid, no? Reminder lang ito para sa inyo upang mas ano po, no? Mas vigilant po tayo sa ngayon kasi marami po maglalabasan ganito. Nawala po yung audio ni Admin Corix. Admin Corix, nawala po yung audio nyo. Okay. Naputol po ang ating Admin Corix man, no? Nawala po yung audio. So, mga kapatid, nasa makatuwid, ito nga po, no? Dilinawin lang natin. Kasama po ang ating Admin Corix man, ang ating Plans and Program Director na, ayan, no?
focus lang po tayo sa ating mga programa. Pangalawa, be vigilant mga kapatid na sa mga ganito, no? At alam nyo naman, noon pa, sinimulan natin ang grupo 2022 pa, no? Hindi tayo nakikipag-engage ng ganyan, no? We never do an account, gagawa ng account, hindi po, no? Kasi tinuturuan nga po natin yung ating mga members na hindi makipag-engage sa mga ganyan, no? Siguro meron man hindi nakakatiis mga mga mismong account nila, no? Ang ginagamit nila, no? Pero sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito yung pamamaraan ng mga taong ayaw sa atin upang hindi umangat yung antas. Anyway, tayo mga kapatid na na tayo, no? Unti-unti na tayong umaangat at nakikita, no, ng ating mga miyembro at mga partners, mga kapatid. Tingnan nyo naman yung very successful nating inorganize na First Kalinga Tactical Summit, no? At marami pa tayong susunod na mga gawain, no? Partikular kasama na po yung ating mga members. Kaya nga, mamaya, I will announce with the chapter leaders. Sana may mga nanonood ngayong chapter leaders natin upang may instruction ako na gusto kong gawin ninyo. So, maybe na lang, mamaya, i-PPM ko na lang kayo isa-isa at sa ating GC ng leaders. So, kailangan na natin kumilos, no? May mga pagkilos tayo ngayon na gagawin administratively para ayusin yung para sa ating rehistro na to, mga kapatid, no? Kailangan na po natin, and mamaya siguro I will call the attention of the chapter leaders of One Gun Pilipinas, no? Siguro mga 7 PM sharp, siguro maybe I can initiate a meeting with you guys. Siguro mag-a-announce ako to clarify and to give you the instructions, particular for the plans and the administrative part bilang mga leaders sa One Gun Pilipinas. So, yun, kailangan na natin gawin. Actually, we have meeting kagabi pero hindi ko na lang siguro isasabihin sa live yung details. Hayaan ko ng ating plans, ang ating director ng TRAED ang mag-announce nito. Orlando Dimasito, sir, magandang hapon po. Ayan. Kuya Patis Grera, Michael Domingo, at sa lahat po nanonood, no? Yan, magandang gabi. So, ngayon, marami kasing nagtatanong. Ito, yung second part ng ating clarification and yung second part ng ating clarification, which is regards dito sa pinakakalat na balita, ibang natutuwa sa atin na uubusin lang daw po, tama yung sinasabi ng inyong admin correspondent, yung pondo para daw po sa mga, hindi po mga kapatid, no, nagkataon lang po na ganyan. Yung pagkakataon, ito lang po yung flagship natin, no, para itaguyod at gawin yung programa. Isa lang po ito sa mga programa ng OGP, no, yung ating project Sambikis, mga kapatid. Partnership with the law enforcers and the civilian sector responsible gun owners, no? Yung commitment natin ay makipag-partner sa kanila, no? At matuto, no? At sa kung ano-ano pang mga kaalaman, particular sa search and rescue, yan, marami may tutulong sa ating mga law enforcers natin dyan. Particular ang Bureau of Fire Protection, no? And dyan sila sa, mga magagaling sila sa mountaineering, no? Rappelling, no? Particular din ang Philippine Army at mga ibang elite forces natin. Pwede tayong mag-seek ng help sa kanila, no? Makipag-partners, no? We train together, mga kapatid, no? Kasama rin pong Philippine National Police. At syempre, meron din tayong tinatawag natin TRAED version ng mga members natin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga members natin. Ang mga members natin, ang priority natin, bibigyan natin ng serbisyo, no? Hindi lang po ito, no? Marami tayong pwedeng ibigay sa mga members natin. Hindi lang po sa mga discounts at hindi lang po sa ganito, no? Kasi alam nyo, kaya natin ini-institutionalize, nire-restro at ini-institutionalize itong ating grupo, no? Upang, ito na, no? Magipag-usap na tayo sa mga partners natin, no? At sa mga ibang stakeholders natin. Ito po ang One Gun Pilipinas. Ito po, at sana, ano pong maitutulong nyo sa amin, no? Ano po bang maitutulong namin sa inyo. Tulungan lang po mga kapatid kasi napakalaking bagay nito mga kapatid na
merong partnership at merong mga kaibigan tayo at mga kasamahan, no? Sa ganitong larangan ng medical, larangan ng rescue, no? Ito at kung ano-ano pa na pwedeng idagdag natin sa ating skills. No? Alam niyo naman, more on skills and development po ito. Moral, ano po ito, no? Ano natin, pagtaas ng moral ng ating mga members, no? At nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta, no? Sa ating mahal na grupo, no? One Gun Pilipinas. At ulitin ko, ito po ay ginagawa natin, no? In behalf of our members in One Gun Pilipinas. Ginagawa po natin ito para yung mga nasimulan natin ay mas ma-improve pa natin at mas may bigay sa inyo. Ito po yung ating advocacy. Salam Idol AJ and Corexman. Assalamualaikum Kuya Onda Jig. So, ayun mga kapatid, no, at nagpapasalamat tayo. Mamaya siguro may mga i-announce ako which is regard sa administrative ano natin. Mga ano natin, mga kailangan nating gawin. At unti-unti, no? Unti-unti natin 'tong gagawin. At tingnan niyo, no? Sa unti-unti nating ginagawa, ito, natutupad na natin. Okay. Sige. Lastly, akit daw po si Admin Corix. Ayun po, pasensya na at napuputol, no? Medyo hindi yung internet. Actually, mga kapatid, again, nagpapasalamat kami doon sa mga very vigilant o yung talagang nagmamatyag, nagbabantay sa OGP. Kasi alam nyo, 2 years na pong ganito, Jay, no? Kaya nga tayo na marami tayong nadidiskubre, no? Marami tayong nadidiskubre sa grupo. Again, alam niyo po, yung mga nasipa na yan, no? Ito, AJ, at I will open this up. Yung mga nasipa po natin na alis natin sa OGP, yan po ay effort ng mga member natin na nagre-report. Ang akala po kasi nila, Admin AJ, Press, no? Na sinisipa lang natin because gusto nating sipain, no? Wala pong ganong kwento dito sa OGP. Lahat po ng tinanggal natin, report po yan ng member, no, mga kapatid. Kasi nga po, naging patakaran na natin dito sa OGP nung una pa lang na sabi natin, ayaw natin ng bully, ayaw natin ng lalapastangan ng kapatid sa OGP. Kasi po, we are creating OGP as one big family, mga kapatid. Kapag kayo po ay tumitirada, bumabanat sa mga kapatid natin, naglalapastangan, ng babastos, hindi po magiging pamilya itong OGP, mga kapatid. At sa tingin ko, hindi tayo lumaki ng ganito, Jay, no? Kung ganyan ang pinayagan natin, no? Alam niyo po, ang kainaman, pinapaliwanag ko nga sa Sir Eren, no? Right from the very start, itong OGP, hindi po ito yung FB group lang, no? Ang mga member po dito ay talagang aktibong nagpa-participate at nagre-report ng mga nakikita nilang hindi makakabuti sa grupo. At yun na nga po, bilang isang policy natin, sabi nga natin, meron nga tayong intriguing against honor. Ayaw natin ang gagawa ka ng intriga para siraan, gawa ng kwento yung kasama natin. So, sa libro natin, nakalagay po yung intriguing against honor na yan sa ating bylaws. Ang sabi ko nga sa Sir Eren, ang first offense niyan, suspension of membership for 1 year. Sa second time mong gagawin yan, perpetual disqualification na ng membership sa OGP. Bakit po ganun, mga kapatid? Kasi po yung mga intrigahan po na yan, yung gawaan ng kwento na yan, yung kampi-kampi na yan, yan po talaga ang dudurog sa isang grupo na katulad natin. Tama si AJ, ini-institutionalize natin ito. Bakit? Itataas po kasi natin yung uri ng grupo natin at uri ng pagkatao natin. Yan po ang purpose niyan, kaya po tayo merong mga pagsasala at pagpipilter ng member. Para we make sure na yung environment ng OGP sooner or later maging harmonious po. Mahalaga, AJ, no, Press, no, tayong dalawa. Ito, maski ang ating training director, yung relationship among us, sa ating leaders pa lang, tol, pag hindi na tayo nagkakaunawaan, durog to, diba? Yes. Durog ito. Durog ito. Kaya nga po, kami, ang gusto po namin talaga rito, masolid natin yung leadership. Kami na dito sa national leadership, together with the chapter leader. At of course, kung solid po ang national leadership, dapat po yung mga member solid din. Kasi bakit po? Bakit po? Kapag hindi tayo naging solido, magkakanya-kanya tayo. Magkakanya-kanya tayo, magkakampi-kampihan tayo. Madudurog po tayo. Sayang po itong ginagawa natin ngayon. Napakaganda na po ng grupo. Maniwala po kayo sa hindi. Napakaganda na po. May mga bagay na ginagawa na tayo noon na pinapangarap lang natin, Jay, no? Opo, no? Pinapangarap lang natin, no?
ito nga, yung tactical summit, ang sabi nila, privatized daw na ano tol, privatized daw na balikatan tol, no? Oh, actually, it's not privatized, no? It is collaboration with the government forces, with the local government and local business, sectors. Kasi po, yung mga negosyante rin, kailangan din po natin ng suporta nila sa mga ganitong programa. This is huge, mga kapatid, no? Malaki itong proyekto na ito. So maraming salamat again sa ating training director kasi yung effort po niya, binuhos niya rito. Tingnan nyo mga kapatid, kung nag-concentrate tayo sa mga bash, sa mga kritiko, hindi tayo makakagawa ng ganitong proyekto, Jay, di ba? Yes. Hindi po natin magagawa ito mga kapatid. Kung doon lang tayo makikipagbardagulan lang sa online na makipagtalo-talo na yan, that will not become productive. Puro ego lang natin ang binubusog natin mga kapatid, yung mga kayabangan natin na we want to control the narrative na tayo ang magaling, tayo ang mahusay. Hindi po, dapat lahat tayo mahusay sa gun community. Again po, we do not monopolize yung gun community kasi malaki yan. Kaya po yung mga may grupo diyan na established na siguro kayo, you do the same, Jay, no? O you do the same. And later on, maganda, mag-collaborate po tayo. Kaya nga kami, training director natin, si Sir Ere, nag-invite pa ng mga tao na, na ayaw sa atin kasi para makita nila how we make this kind of program. O kung hindi man sila sasama sa atin, at least alam nila na pwede silang gumawa pala ng ganitong programa. They could get the idea, tol, di ba? So, maraming tao po ang makinabang. Yun naman po ang objective. Yun po yung paulit-ulit namin sinasabi ever since. The objective is, marami pong tao sa community natin ang makinabang. Hindi po sinabi ng OGP lang na, kami lang gagawa niyan, exclusive yan sa amin. There is no such thing. Ajay, di ba? Yes. Gawin niyo po, siguro mas maganda, lagpasan niyo pa yung aming mga programa. Masaya po lahat ng tao sa gun community. Oo. Hindi lang yung OGP member ang masaya. No, Tol? Ganun lang. Yeah. So again, Jay, maraming salamat sa pagkakataon. Pinakit mo ko rito sa live, no? At magandang tanghali rin sa ating training director. At again, mga kapatid, ano lang tayo? Let's just enjoy the ride, sabi nga. At uulitin ko po, wag po kayong gagawa ng mga account para lang po makipagdiskusyon, makipag-argumento dun sa ating mga basher. Wala po yung magiging magandang resulta. Sayang po yung yung oras, no? Sayang yung oras at panahon ninyo. Instead po na gamitin niyo sa pamilya niyo, sa trabaho niyo, o sa mga personal nyong bagay, mas pakinabang pa yan, mga kapatid. At hindi kayo nagsasayang ng panahon. Wala pong mananalo online, lalo pag ang kalaban nyo anonymous, no? Opo, wala po. Tatawanan lang kayo niyan. Pinapatuloy niyo yung anonymous posting, anonymous comment. Kaya nakatago siya, ikaw naka-expose naman ang mukha mo, di ba? So, ibinababa niyo po yung uri ng pagkatao niyo pag ganyan. Nababasa po yan ng ibang tao na, ba't pinatulan ni Press AJ yung anonymous yun, di ba? Marami pong matatalinong tao na nanonood sa atin at nag-o-observe lang, no? Opo, nag-o-observe lang yan. Tapos nakikipagbastusan ka na ron sa engagement, binabara-bara mo na. Tapos yung account mo, real account. So, tapos ito anonymous. Pag-isipan yung mabuti, mga kapatid, ang ibig nating sabihin. Lugi po kayo. Lugi kayo, Jay, di ba? Yung isang kapatid nga nating Muslim, sinabihan ko rin na nakipag-engage doon. Sabi ko sa kanya, sir, you cannot get something out of it. Kako, hindi po kayo mananalo ng house and lot tsaka brand new car sa pakikipagtalo sa mga tao na yan. May inis lang kayo, ma-high blood kayo, kung wag niyong pansinin, hindi mas maganda. Di ba, Jay? Yes. So yun lang mga kapatid, magandang umaga, mag-ingat tayo palagi. Maraming salamat, Jay, no? At salamat sa mga nagbabantay para sa OGP. Thank you po. Thank you. Thank you, Tol. Thank you, Tol. So, mga kapatid, no, maraming salamat po sa mga paalala. At ayan, ito yung isang na-PM, si Kuya Unda Jake, no? Ayun nga, in-announce ko na dito, no? Ayan, nangihingi sa kanya ng 3,000. So, yung mga kapatid, no, be vigilant and report always yung mga ganito, no? Kasi dalawa lang po ang purpose nito, sirain ang grupo at manloko ng tao. So, wala akong ibang gagawa nito kundi yung mga natutuwa sa atin. Pero ganun pa man, patuloy lang po tayo at marami pa tayong pwedeng gawin at pwedeng i-share sa ating mga members, lalong-lalo na dito sa One Gun Pilipinas, no? Kaya ako ginawa ito, in-announce ito kasi obligasyon ko pong protektahan yung ating grupo at protektahan kayo, mga members ng One Gun Pilipinas.
bilang presidente ninyo. So, hindi ako papayag na isa sa inyo ay maloko ng mga taong ito at mga biktima. Mga kapatid. Nakikita nyo naman kung anong programa ang ginagawa natin sa bawat isa at lalong-lalo na para sa inyo. Itong mga planong ito ay para sa inyo, para sa mga members natin. No? Ginagawa namin ito upang mas iangat pa ang antas ng serbisyong pwede nating maibigay. Kaya nag-i-institutionalize tayo. Gagawin na natin ito ng tuloy-tuloy mga kapatid at manalangin tayo sa Panginoon na tulungan tayo na magawa ito. At ito na, no? Nakikita nyo naman, no? Unti-unti na nating nagagawa at may nagawa na tayo. Ang hiling ko lang sa inyo, magtulong-tulong tayo, no? At gawin pa natin mas maganda at mas malaki, mas maayos, no? Yung ating mga misyon sa One Gun Pilipinas. Nire-recognize na tayo. Tinitingala na tayo mga kapatid. Kinikilala na tayo. Pangalagaan natin ang lahat ng ating mga katuruan, pangalagaan natin ang ating pagkatao bilang isang individual, no? Mahalin natin ang ating pamilya, magdasal sa Panginoon, galangin ang batas, no? At lagi niyo pong babaunin yung pagpapakumbaba. Ito po yung sandata natin sa One Gun Pilipinas. Kaya tayo nakarating sa ganitong yugto, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung halos 3 taon nating pakikibaka sa ating advokasya. Kaya binuo natin itong Project Sambigkis, no? Na i-initiate natin, no? After gun ban. Ilibuti natin lahat ng ating mga chapters, lahat ng ating mga lugar, no? Luzon, Visayas, Mindanao, upang ibigay sa inyo yung serbisyo at pagmamahal ng pusong One Gun Pilipinas. Sabi nga ng ating admin Corexman, the character is everything. Yes. At nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng nanood at sana ay na-update ko kayo. Palagi po lang po tayong maging mapagmatsyag mga kapatid. At mamaya, I will announce na lang sa ating mga chapter leaders na nanonood ngayon. No? I will chat na lang doon sa ating chat group para sa ating sa another instructions, no? Administratively. So maraming salamat po. Mabuhay po ang One Gun Pilipinas. No? Mabuhay po tayong lahat. At manalangin at magtiwala sa ating Poong May Kapal sa dakilang lumikha. Magandang hapon po sa inyo lahat. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.7 Rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa!
Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.